الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب unang-una ay tayo po ay parating magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. At alhamdulillah, tayo po ay dito na tayo sa panibagong aralin natin sa pang-17 na aralin natin. So pag natapos natin insyaAllah yung aralin na ito, yung lesson na ito ay nasa mga 5 na lamang yung natira sa atin o di kaya 6 insyaAllah. So tayo po ay nalalapit na sa pagtatapos sa aklat na ito. At bago natin simulan yung bagong aralin natin, yung bagong dars natin, yung sa ad-dars as-sabi ashar, ay babalikan muna natin ng maikling oras o minuto yung mga nakuha natin noong nakaraang araw. At kung makikita ninyo ay dito po sa sa page na ito, sa 95, na sa bandang ito ay dito po yung napakahalagang usapin patungkol sa dars ng as-sadis ashar, pang-16 na aralin natin, na kung saan ay natalakay natin yung patungkol sa mga pangalan na meron tinatawag na al-aqil at saka meron din tinatawag na ghairul aqil. Al-aqil, yun yung may mga isipan, kagaya ng tao. Type ghairul aqil, yun yung mga pangalan na maliban sa pangalan ng tao. So, tinalakay natin na dapat malaman ng bawat mag-aaral ng lugha Arabiya na ma-separate niya yung pangalan ng tao, yun ay yung al-aqil, at ma-separate niya yung mga pangalan na ghairul aqil upang malaman niya o di kaya kaya niyang i-manage yung paggamit kagaya na lamang ng mga asmaul isyara. Kaya niyang i-separate yung paggamit ng asmaul isyara sa jam'un pagdating sa aqil at saka sa jam'un pagdating sa ghairul aqil. Dahil paiba-iba po yung paggamit sa kanila, nakadepende sa pangalan na kanilang ituturo. So kagaya ng nakikita ninyo ay meron tayong 4 dito na mga parte o di kaya mga portion dito. May una yung asmaul isyara lil qarib, meron din tayo sa pangalawa asmaul isyara lil ba'id. Lahat ay al-aqil, lahat po ay al-aqil. Alam natin na yung asmaul isyara lil qarib, yung asmaul isyara para sa malapit, ay meron tayong 3 na nakuha. Yun ay yung hada para sa lalaki, yung hadhihi para sa babae, yung haula ay para sa marami na kalalakihan o di kaya sa kababaihan. Kagaya ng nasa example, hada talibun, haula'i tullabun, hadhihi talibatun, haula'i talibatun. Pag sa isang lalaki at isang babae ay hada yung sa lalaki, yung sa babae naman ay hadhihi. Pag marami naman ay lahat ng yung lalaki at saka babae isa lamang yung gagamitin. Pagdating sa jam'un, pag marami, yung gagamitin ay haula pag malapit na marami, malalaki man o di kaya mga babae. Pangalawa, yung asmaul isyara lil ba'id, yung mga pangalan na pangturo para sa malayo. Meron tayong sa mufrad, sa panglalaki meron tayo, yung tinatawag na dhalika ay para sa mufrad na mudhakkar, para sa isa na lalaki. Meron naman tayong muannath, mufrad muannath, yung tinatawag na tilka, pang isa na babae. Kagaya ng sa example na dhalika talibun, tilka
talibatun. Pagdating naman sa jam'un, mapalalaki man yan, mapababae man yan, basta marami, iisa lamang yung gagamitin mo pagdating sa jam'un. Pag yung tinuro mo ay nasa malayo, yung gagamitin mo ay ulaika. Ulaika. Yung lahat ng ito ay para sa al-aqil. Para sa may mga isip, kagaya ng tao. Ngayon, dito sa ibaba, sa pangatlo at sa pang-apat, yung pag-uusapan dito ay yung ghairul aqil, yung mga pangalan na hindi, walang mga isipan. Ibig sabihin, mga pangalan na maliban sa pangalan ng tao. Asmaul isyara lil qarib, sa pangatlo, mga pangalan na pangturo na para sa malapit. Ay ghairul aqil, ganun pa rin yung kaida, yung pattern natin pagdating sa panglalaki at saka pangbabae. Ngunit, magkaiba dito dahil wala namang kasarian yung mga ghairul aqil. Hindi nakabase sa kasarian ng kanyang yung tinatawag na ghairul aqil. Dito sa ghairul aqil, pinapansin dito kabilang sa alaman niya yung ta'al marbuta at saka walang ta'al marbuta. Magiging panglalaki siya pag walang ta'al marbuta, magiging pambabae siya pag meron siyang ta'al marbuta. Kagaya ng hada baytun, hada yung ginamit dahil yung baytun walang ta'al marbuta. Tapos yung baytun hindi siya akil, ghairul akil siya, hindi siya pangalan ng tao. Ganon din sa hadhihi sayyaratun, siya ay hadhihi yung ginamit dahil yung sayyara meron siyang ta'al marbuta. Pagdating po sa jam'un ng qarib, pagdating po sa jam'un ng asmaul isyara, tapos yung tinuro mo na pangalan ay ghairul akil, kagaya ng buyutun at saka sayyaratun. Yung buyutun at saka sayyaratun ay pareha po silang ghairul akil, hindi sila pangalan ng tao. Ngayon, kung ituturo mo yung mga buyut, jam'un ng bait, at ituturo mo yung sayyarat, jam'un ng sayyaratun, pag itinuro mo siya, ay kahit jam'un siya, yung gagamitin mo sa kanya ay hadhihi lamang. Pag sa malapit. Dahil yung tinuro mo ghairul akil. Dito naman sa asmaul isyara lil ba'id, yung mga pangalan na pangturo para sa malayo. Ngayon, ganun din. Meron tayong dhalik at saka tilka. Dhalika baytun, tilka sayyaratun. Ngayon, dhalika yung ginamit at saka tilka dahil pangmalayuan. At saka yung tinuro nila ay ghairul aqil. Ngayon, pagdating sa jam'un, pangmaramihan, kagaya ng buyutun at saka sayyaratun, siyempre, nakakita ka ng mga bahay sa malayo. Tapos, malayo sa lilba'id. So ngayon, yung gagamitin mo ay yung ismul isyara para sa malayo. Ngayon, kailangan mong tingnan ilan yung tinuro mo. Kung isa lamang, dhalika. Kung yung tinuro mo naman ay marami, yung gagamitin mo lamang po ay tilka. Kahit pa jam'un, kahit pa marami yung tinuro mo, dahil yung tinuro mo ghairul aqil, sa malayo yung gagamitin mo ay tilka. Ganon din po dito sa tilka sayyaratun. Mapanglalaki man siya o di kaya mapangbabae man siya, pag nasa malayo, ghairul aqil yung tinuro mo ay yung gagamitin mo ay tilka. So, yung khulasa niya, pagdating sa pang-isahan, walang pinagkaiba yung akil at sa ghairu akil. Pagdating sa singular, mufrad, walang pinagkaiba yung pattern pagdating sa paggamit sa kanya. Hada talibun, hadhihi talibatun. Tapos dito naman sa tinatawag na dhalika talibun, tilka talibatun. Pagdating sa ghairul aqil, ganun pa rin. Hada, dahil mag-isa lamang yung bahay, hada baytun pa rin yung ginamit. Hadhihi sayyaratun, dhalika baytun, tilka sayyaratun. Saan lang sila nagkaiba? Dito sa jam'un. Saan sila nagkaiba? Sa jam'un. Dahil sa jam'un ng qarib, haula yung ginamit. Sa jam'un ng ba'id, yung ginamit ay ulaika. Pagdating naman dito, sa jam'un ng qarib na ghairu aqil, hadhihi yung ginamit. Pagdating naman sa jam'un lil ba'id, ay yung ginamit sa ghairul aqil ay tilka. Wadih? Naintindihan po ba? Bago tayo pumasok insyaAllah dito sa
tinatawag na ating bagong dars. Taib. So, meron po ba kayong katanungan dito sa sa asmaul isyara? Yung sa al-aqil at saka ghairul aqil. Tandaan po natin na yung maksud po ng al-aqil at saka ghairul aqil, yung tinuturo mo. Yung tinuturo mo, anong isyara yung gagamitin mo sa kanya? Anong ismul isyara yung gagamitin po pag nakakita ka ng aqil na isa at saka aqil na marami? Tapos malapit at saka malayo. Ano naman yung gagamitin mo na ismul isyara? Ano naman yung gagamitin mong ismul isyara pagdating sa mga pangalan na ghairul aqil, na nasa malapit at saka nasa malayo. So ganyan po yung kanyang kulasa. Taib. Sino ba yung may chat? Mahina yung signal. Taib. Tafaddal. Ya Akh Rayyan. Ustad, may tanong lang po, ya Sheikh. Ano po yung pinagkaiba ng hadihi sayyaratun? Hadihi sayyaratun. Naam. Yung sayyaratun, siya ay mufrad. Taib, mufrad. Mag-isa lamang na sayyara. Hadihi sayyaratun. Mag-isa lamang na sayyara. Ngayon, yung sayyarat, ito yung jam'un. Ibig sabihin, maraming mga sasakyan. Tapos, bakit hadihi yung ginamit natin? Na samantala yung sayyarat ay marami? Dahil, bakit hadihi yung ginamit na samantala yung sayyarat ay siya yung jam'un, maraming mga sasakyan? Yan yung tinalakay natin na pinagkaiba ng al-aqil at saka ghairul aqil. Taib. Al-aqil at saka ghairul aqil. Dahil yung sayyarat at saka yung buyut ay ghairul aqil, yung gagamitin mo na pangturo ay pang-isa lamang. Walang jama' sa ismul isyara pagdating sa walang jam'un na ismul isyara na gagamitin mo pagdating sa ghairul aqil. Pag nakakita ka, lahat ng makikita mong mga pangalan na marami na hindi siya aqil, ay yung gagamitin mo ay hadihi pag nasa malapit. Pag nasa malayo ay tilka. Wadih ba? Ya Sheikh, syukran ya Sheikh. Taib. So ganun po yung paliwanag natin dito sa tinatawag na part na ito. Pag nakakita ka ng maraming mga, sample nakakita ka ng mga hayop, sasabihin mo al-baqarat. Yan. Baqaratun. Taib, baqaratun. Pag nakakita ka na, nasa malayo yung baka, huwag mong gamitin yung haula, huwag mong gagamitin yung ulaika baqaratun. Hindi mo pwedeng sabihin ulaika baqaratun, sabihin mo baqaratun marami, yung gagamitin ko ulaika dahil yung ulaika pang marami, ginagamit sa pang marami. Yung ulaika po ay ginagamit lamang sa tao. Pag nakakita ka ng maraming tao, yun yung gagamitin mo ulaika. Pero pag nakakita ka ng mga pangalan o di kaya mga hayop, hindi naman siya tao, ay yung gagamitin mo po ay pang-isa lamang. Yun yung tilka. Sasabihin mo tilka baqaratun. Taib. So ganun po yung situation dyan. Inshallah sana ay malinaw po sa lahat yung pagpaliwanag natin patungkol sa paggamit ng asmaul isyara kung yung tinuro ay aqil at sa ghairul aqil. Ngayon papasok po tayo sa ad-darsus sabi'a ashar. Dito po ay inshallah marami tayong matututunan dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ad-darsus sabi'a ashar. Babasahin ko po ito inshallah at pagkasunod ay magpipili tayo ng magbabasa. Tapos dalawa-dalawa rin at alternate yung pagbabasa. Taib. الدرس السابع عشر أبواب المسجد مفتوحة لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة ينشين تشديد داخل شمسية
هي لمدير الشركة. النجوم جميلة. تشديد النون dahil شمسية. silent yung al. النجوم جميلة. هذه الدروس سهلة. Yung dal sa الدروس تشديد dahil شمسية. silent yung alif at sa kalam ay yung lam. هذه الدروس سهلة. هذه الدروس سهلة. في الهند لغات كثيرة. في الهند لغات كثيرة. أين الكتب الجديدة؟ أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. تلك السرر مكسورة. السرر السين تشديد meron siyang shidda dahil شمسية silent yung lam. تلك السرر مكسورة. الساعة اليابانية رخيصة. yung sin sa الساعة تشديد dahil شمسية silent yung lam. الساعة اليابانية رخيصة. هذه الحمر الحمير للفلاح. للفلاح. نعم. أين كتبكن يا أخوات؟ هي في الفصل. هذه كتبي وتلك كتب أختي. هذه مكاتب الطلاب. هذه مكاتب الطلاب. في هذا الشارع فنادق كبيرة. فنادق كبيرة. Tayo, babasahin ko ng pangalawang bisis, inshallah. At pakinggan nyo ng mabuti at pagmasdan nyo ng mabuti yung bawat kalima kung paano natin binasa at binigkas upang sa pagbasa ninyo ay mabasa ninyo ng tama inshallah subhanahu wa ta'ala. الدرس السابع عشر. أبواب المسجد مفتوحة. لمن هذه البيوت الجديدة؟ هي لمدير الشركة. النجوم جميلة. هذه الدروس سهلة. في الهند لغات كثيرة. أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. تلك السرر مكسورة. الساعة اليابانية رخيصة. هذه الحمر الحمير للفلاح. أين كتبكن يا أخوات؟ هي في الفصل. هذه كتبي وتلك كتب أختي. هذه مكاتب الطلاب. في هذا الشارع فنادق كبيرة. طيب تفضلوا. Sino yung maunang bubasa? Kailangan ni Akh Dilson ng kasama. طيب تفضل يا أخ دلسون وأخ وليد. Si Akh Dilson yung mauuna. طيب palit-palit na lang kayo. Hindi naman to hiwar. Hindi to conversation. Kundi parang mga example lamang sa mga sentence na kung saan ay meron tayong makukuhang mga lesson inshallah subhanahu wa ta'ala. طيب تفضل يا أخ دلسون. الدرس السابع عشر. أبواب المسجد مفتوحة. مفتوحة. نعم. أخ وليد. لمن هذه البيوت الجديدة؟ هي المدير الشركة. هي المدير الشركة. نعم. النجوم جميلة. هذه الدروس سهلة. نعم. في الهند لغات كثيرة. نعم. إن الكتب الجديدة هي في المكتبة. نعم. تلك السرور مكسورة. نعم. الساعة اليابانية رخيصة.
نعم. هذه الحمور حمر. الحمير هذه الحمر. هذه الحمر الحامر الحمير. للفلاح الحمير. للحمير الحمير. الحمير للفلاح. نعم. أين كتبكن يا أخوات؟ هي في الفصل. هذه كتابي كتبي. وتلك كتبي. هذه كتبي وتلك كتبي. كتب hindi kutubi. هذه كتبي وتلك Kutubi. كتب Diretso lang. Kutubi. هذه كتبي وتلك Hindi. كتب Kutubi, hindi. Kutubi. هذه كتبي وتلك كتب أختي. نعم. هذه مكاتب Makatibu. الطلاب. هذه مكاتب الطلاب. نعم. في هذا شريعة Syari'i. في هذا الشريع فنادق كبيرة. نعم. نعم. Ahsantuma. Barakallahu fikum. Taib. Sa mga kababaihan, sa mga talibat, aina antunna ya talibat? Ya talibatu. طيب أختي ألونا ومن ستكون معها من؟ طيب أختي ألونا ووحيدة. تفضلي يا أختي ألونا، ابدأي أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الدرس السابع عشر. أبواب المسجد مفتوحة. أبواب المسجد. أبواب المسجد مفتوحة. 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 نعم. مفتوحة. مفتوحة. عندي مفتوحات. مفتوحة. مفتوحة. نعم. لمن هذه البيوت الجديدة؟ هي مدير شركة ولكم يا شركة. نعم. النجوم جميلة. النجوم. النجوم جميلة. Yung nun ay tashdid dahil syamsiya yung lam. النجوم جميلة. نعم. هذه الدروس سهلة. نعم. في الهند لغات كبيرة. لغات. في الهند لغات كبيرة. may mal. لغات. في الهند لغات كبيرة. نعم. كثيرة. أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتب. مكتبتي. مكتبتي. نعم. في المكتب. تلك السرور walang mad. Walang mad. تلك السرور Walang mad. تلك السرور نعم. تلك السرور مكبورات. مكسورة. أو مكسورات. مكسورة. مكسورة. نعم.
الساعة اليابانية رخيصة. نعم. هذه الهمر الحمير للفلاح. نعم. أين كتبكن يا أخوات؟ هي في الفصل. نعم. هذه كتبي وتلك كتب أختي. هذه مكاتب الطلاب. مكاتب الطلاب. في هذا السريع هذه مكاتب الطلاب. في هذا السريع في هذا الشارع نعم. في هذا الشارع فنادق كبيرة. فنادق كبيرة. نعم. طيب شكرا لكما. أحسنتما. طيب. Ngayon ay ipapaliwanag natin, di kaya bibigyan natin ng kahulugan yung mga bawat jumla dito. Taib, ad-darsu as-sabi'a asyara ay ang lesson na pang-17. Taib. Abwabul masjidi maftuhatun. Ang mga pintuan ng masjid ay nakabukas. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu. Kanino itong mga bahay na mga bago? Kanino itong mga bahay na mga bago? Hiya li mudiri syarikati. Siya ay sa mudir ng company. Yung tawag nito, yung mudir, yung director ng company o di kayong may-ari ng company. Yung manager, mudir. Pag company yung pinag-uusapan dito ay manager, yung mudir. Siya ay sa manager ng company. Type. An-nujumu jamilatun. Ang mga bituin ay maganda. Hadhihi durusu sahlatun. Ang mga durus, yung mga aralin, ang mga aralin na ito ay yung sahla, yung madali. Simple. Fil Hindi, lugatun kathiratun. Sa India, ay may mga lingwahe na marami. Sa India, ay mayroon mga lingwahe na marami. Aynal kutubul jadidatu. Nasaan ang mga aklat na bago? Hiya fil maktabati. Siya ay nasa library. Tilka sururu maksuratun. Iyon ay ang mga yung mga higaan, yung kama. Yung mga kama ay napuputol o kaya maksura yung nabali ba. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ang relo na al-Yabaniya, ibig sabihin yung relo na made in Japan, sa Japan, made in Japan. As-sa'atul Yabaniya, ibig sabihin yung relo na made in Japan, rakhisatun, ay mura. Yan po yung ibig sabihin na rakhisatun ay mura. Yung kasalungat niya ay tawag nito, yung ghaliya. Rakhisun, ghaliyun. Rakhisatun, ghaliyatun. Hadhihi al-humuru al-hamiru lil-fallahi. Ito ay mga donkey. Al-hamiru, donkey, lil-fallahi. Yung kalima na hamir, siya ay yung muradif, kaparihas ng himar. Ibig sabihin, yung humur, yung kalima na al-humuru, siya ay
jam'un, at yung jam'un na yan meron siyang dalawang mufrad. Unang mufrad niya yung himar, pangalawang mufrad niya ay hamir. Pwede mong sabihin yung isang donkey ng hamir, pwede mong sabihin ng tinatawag na himar. Tinatawag na himar. Type. Yung hamir, yung kalima na hamir, ay pwede rin siyang mga hulugan na yung zebra. Ano ba? Zebra ba yun sa Tagalog? Yung parang kabayo na may kulay puti, itim, puli, yung kulay niya. Zebra. Type. Aina kutubukunna ya akhawatu. Aina kutubukunna ya akhawatu. Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Nasaan ang mga aklat ninyo o mga kapatid o mga sisters? Hiya fil fasli. Siya ay nasa classroom. Panglabing isa, hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ito ay mga aklat ko at iyon ay mga aklat ng kapatid kong babae. Hadhihi makatibut tullabi. Ito ay mga misa ng mga estudyante. Fi hadha syari, sa street na yan ay fanadiqun kabiratun. Mga hotel na malalaki. Mga hotel na malaki. Taib. May katanungan ba kayo sa sa tawag nito? Yung sa mga kahulugan ng mga jumla o di kaya mga kalima dito. Kung wala ay papatuloy natin yung paliwanag, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Meron tayong kalima na abwab. Yung kalima na abwab ay siya yung jam'un ng bab. Abwab. Taib. Siya yung jam'un ng babun. Babun. Taib. Yung kalima na al-buyutu ay siya yung tinatawag na jam'un ng baytun. Baytun. Yung an-nujumu siya yung jam'un ng najmun. Najmun. Yung kalima na ad-durusu siya yung jam'un ng darsun. Taib. Yung mga sinusulat ko dito, tinatanggalan ko na lang ng alif at saka lam. Dahil yun naman yung original niya. Pwede mong sabihin na al-babu, al-buyu, al-baytu, an-najmu, ad-darsu. Depende sa situation niya sa jumla. Kung kinakailangan mo siya lagyan ng alif at saka lam, ay lalagyan mo. Pero pag hindi, ay mananatili sa kanyang original na walang alif at saka lam. Type. Yung kalima na lugatun ay ito yung jam'un ng lugatun. Lugatun. Type. At yung kalima naman na al-kutubu siya yung jam'un ng kitabun. Kitabun. At yung tinatawag na humur ay dalawa yung mufrad niya. Isa na doon yung himar. At saka yung tinatawag na hamir. Type hamir. Yung binanggit natin kanina, yung donkey o di kaya yung zebra. Yung donkey, siya yung donkey na yung parating yung ahli ba? Yung parating makakasama ng tao. Yung zebra naman, siya yung kung makakita ng tao tumatakbo. Ano bang tawag sa Tagalog na? Sa amin kasi yalas. Iwan ko lang sa Tagalog. Type. Kung alam niyo yung manok na may taga-bukid na manok at may manok naman na taga-patag. Yung manok na nandito sa patag,
ay yan yung manok na ano, pwede mo siyang pakainin, tawagin, pwede mo siyang hawakan. Yung nasa bundok, pag nakita ng tao, akala mo yung Fast and the Furious pa. Storbo, tumatakbo. Yun yung yayas sa amin. Labuyo yun, Sheikh. Labuyo. Magkaiba yung labuyo. Manok kasi, Sheikh. Tawag sa Arabic na wahshi. Wahshi. Yung pag nakita ng tao, ay bigla na lang tumatakbo. Okay. So, inshallah masasagap nyo yung about dyan. Inshallah. At alam nyo na yung humor, yung kalima na al-humor ay jam'un siya ng dalawang kalima. Either himar or hamir. Okay? Yung tinatawag ng muradif. Ano ba yung sa Tagalog yung muradif? May nakakaalam ba ng meaning ng muradif sa Tagalog? Yung kaparehas. Yung magkaiba sila ng lafaz, magkaiba sila ng kalima, pero isa lang yung meaning nila. Yun yung tinatawag ng muradif. Kasing kahulugan niya, Kasing Sheikh. kahulugan niya. Magkaiba lang sila ng spelling, pero iisa lang sila ng meaning. Yun tinatawag sa Arabic na muradif. Type. Aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli. Nasaan ang mga aklat ninyo o mga sisters? Type. So yung kutubukunna, pinagsamang kutub at saka kunna. Yung kutub ay jam'un ng kitab, kagaya ng nabanggit natin sa number 6, al-kutub. Tapos yung kunna, siya ay para sa kaharap mo, kausap mo ng mga kababaihan. Ya akhawat, yung akhawat, jam'un ng ukhtun. Jam'un ng ukhtun. Dito naman sa kutubi at sa kutubu ukhti, ay yung kutub dyan, sa kutubi pinagsamang kutub at saka yung ya na para sa nagsasalita. Mga aklat ko. Yung kutub ay jam'un ng kitab. Dito sa number 12 ay hadhihi makatibut tullabi. Yung makatib, jam'un siya ng maktab. Jam'un siya ng maktabun. Maktabun. Tapos yung fanadiku, jam'un siya ng funduk. Yung hotel. Yung hotel. Kabilang sa mga aral na makukuha natin sa mga jumla na ito, meron lang akong ibibigay sa inyo na ano. Pag sinabi mo, dito muna natin sa number 3 para mas magits yung ibang mga bagay-bagay. Sa part na ito, nabanggit dito ay an-nujumu. An-nujumu jamilatun. At saka, kung imufrad natin siya, an-najmu jamilun. Ganyan. An-najmu jamilun, an-nujumu jamilatun. Kung maalala ninyo, yung binanggit natin dito sa, yung kanina, yung pinakauna natin tinalakay, yung dito sa sinabi natin, yung buyot jama. Diba? Yung buyot dito, jama. Yung buyot dito, jama. Yung mga gayrul aqil, pag binigyan mo sila ng tinatawag na khabar, binigyan mo sila ng sifa, ibig sabihin ng khabar ay yun yung magkikwento sa kanya. Or pag bibigyan mo siya ng sifa, yung katangian, bibigyan mo siya ng katangian, ay yung pakikisama ng mga kalimat na ito, yung mga jam'un na gayrul aqil, ay parang itatrato mo sila na para silang babae. Nagits nyo? Yung mga jam'un na gayrul aqil, itatrato mo sila na para silang babae.
Pansinin ninyo, babalik tayo sa tingnan nyo. An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Adi lang siya, normal lang na sentence. Walang pang babae, walang pang lalaki. Lahat pang lalaki. Walang pang babae. An-najmu, mudhakkar. Pang lalaki. Jamilun, pang lalaki. Bakit sinabi natin pang lalaki? Walang tal marbuta. Taib. Pero dito sa pangalawa, an-nujumu jamilatun. An-nujumu, wala siyang tal marbuta. Ibig sabihin, mudhakkar siya. Jamilatun, meron siyang tal marbuta. Yung tanong, bakit ginawang pang babae? Bakit ginawa siyang pang babae? Bakit meron na siyang tal marbuta? Taib, bakit meron na siyang tal marbuta? So yan po yung sinasabi natin na yung jam'un na wala, yung jam'un na ghairul aqil ay yung pagtrato sa kanya ay para siyang babae na mag-isa. Para siyang babae na mag-isa. Itatrato mo yung jam'un na yan na parang isa lamang siya na babae. Mag-isa siya na babae. Kung ituturo mo ngayon yung najmun, ay yung nujum, pag ituturo mo yan, an-nujumu, gagamitan mo ng ismul isyara. Pag ginamitan mo ng ismul isyara, itatrato mo yun, ilalagay mo sa isip mo na parang isang babae yung an-nujum na yan. So ngayon, ang gagamitin mo, sasabihin mo, hadhihin nujumu, jamilatun. Hadhihin nujumu, jamilatun. Dahil yan yung dapat sa kanya. Yung ganun natin siya itrato. Yung jam'un na ghairul aqil, ituturo mo siya. Pag gusto mo siyang ituro, itatrato mo siya na parang babae. So anong gagamitin mo? Parang isang babae. Mag-isa na babae. Kahit jama' siya, isipin mo na mag-isa, isa siyang pang babae. So yung gagamitin mo na pangturo sa kanya ay iisa lamang pero pang babae. Hadihin nujumu. Ngayon, kung bibigyan mo siya ng khabar, kagaya ng jamilatun, bibigyan mo siya ng khabar. Taib, pag bibigyan mo yung an-nujum ng khabar, ibig sabihin yung kwento sa kanya, taib, kwento sa kanya, jamilatun. Yung ibibigay mo na khabar sa kanya ay yung pang babae na isa. O di kaya pang isang babae. Gaya ng an-nujumu jamilatun. Taib, hindi kagaya ng, tingnan ninyo, yung at-taliban. Para mas malinaw sa inyo. Bibigyan ko kayo ng al-aqil na jama'. At-talibat. At-talibatu. Jamilat. Tingnan ninyo. Ginawang jama' yung jamilat. Tingnan ninyo. Yung an-nujum at saka yung at-talibat, parehas po silang jama'. Parehas po silang jam'un. Ngunit ang pinagkaiba nila, yung nujum, ghairul aqil. Yung at-talibat, al-aqil. Taib. So ngayon, yung kaida na sinabi ko sa inyo, pag yung kalima ay yung jam'un ay ghairul aqil, itatrato mo siya na mag-isa lamang na babae. Taib. So pag akil yung kalima mo, kagaya ng at-talibat, kailangan mo itrato siya na marami siyang babae. Kailangan itrato mo siya na marami siya na babae. Taib. So, ganyan po yung situation. Ngayon, paano naman kung lalaki? Kasi yung talibat, pang babae yan. So, bibigyan ko kayo ng pang lalaki na pangalan, na marami. Kaya at-tulab. At-tulab. Taib. At-tulabu. Mada? Jamilun. Ganyan. So ngayon, at-tulab, an-nujum, parehas po sila pang lalaki. Pero ang pinagkaiba nila, yung nujum, ghairul aqil. Yung at-tulab ay aqil siya. Taib. Ngayon, yung tulab, dahil aqil siya, so, wag mo siyang tratuhin na parang babae. Itrato mo siya na marami siyang kalalakihan. Sabi, jamilun.
mga gwapo. Taib. Yung nujum, dahil gairul akil siya, itutrato mo siya na parang mag-isang babae. Kaya lahat ng ibibigay mo sa kanya, makwento man siya, kwento man yan para sa kanya, yung tinatawag na khabar, o di kaya maging sifa man siya, maging sifa, yung katangian, ay pang babae po yung ibibigay mo sa kanya. An-nujumu jamilatun. Wadih ba? Naintindihan nyo ba? Ha? Taib. Parang tatlo lang yung nakaintindi. Inshallah, malalaman natin mamaya. Malalaman natin mamaya, inshallah, kung yung ibang nakaintindi sila kasi may tamrin naman. Meron naman tayong mga tamrinat. Sukatan kung may nakaintindi. Ha? Ustad, meron akong tanong, sorry. Yan. Yun ang gusto natin, may tanong. Ibig sabihin, Ustad, yung sa nujumun, hindi siya pwede gawin jama, sumusunod siya doon sa hadhi. Yung nujum, jama siya. Kaya lang Pero doon sa sipat niya, ay yung kabar niya. Yung kabar niya ay gagawin mo siya parang itatrato mo siya na parang siyang babae na mag-isa. Okay. Kaya jamilatun, di ba ginagamit yung jamilatun kung sa akil, sa ginagamit siya na at-talibatu jamilatun. Di ba? So dito, yung nujum ay ghairul akil siya. So kailangan mo siyang Ngayon, marami tayong example dyan. Dahil yan yung laman ng maudu dito. Yung about sa an-nujumu jamilatun, lahat ng tingnan niyo. Abwabul masjid. Abwab. Yung kalima na abwab, mudaf ilayhi sa masjid. Walang alaka sa masjid itong yung maftuhatun. Tingnan niyo yung abwab. Yung kaliman abwab, mudhakkar siya, jama', pang lalaki. Wala siyang ta'al marbuta. Pero dahil ghairul akil siya, bibigyan mo siya ngayon ng khabar, kwento sa kanya, maftuhatun. Tingnan maftuhatun, yung maftuhatun, mufrad, singular, pero pang babae siya. Abwabul masjid maftuhatun. Hindi mo pwedeng sabihin, abwabul masjid maftuhun. Kasi sasabihin mo yung abwab, walang tal marbuta. So, ako yung masusunod. Sasabihin mo, maftuhun lang. Kasi, walang tal marbuta yung abwab, bakit lalagyan ko lang tal marbuta? Ganyan po sila itrato. Itatrato niyo yung mga jam'un na ghairul akil na parang mag-isa siyang babae. Wadih? Yan yung sa khabar. Ngayon, titingnan natin dito sa tinatawag na sifa. Sa number 2, meron tayong sifa. Tingnan ninyo. Al-buyutu, liman hadhihi al-buyutu al-jadidatu. Unang-una, mapapansin nyo al-buyutu. Yung kalima na al-buyutu jam'un ng baytun. Al-buyutu jam'un ng baytun. Al-buyutu ghairul aqil. Dahil hindi sa pangalan ng tao. Ngayon, may nauna sa kanyang hadhihi. Bakit hadhihi yung ginamit? Dahil yun yung sinabi natin, itatrato mo siya na parang mag-isang babae. Parang nagturo ka, hadhihi talibatun. Parang nagturo ka, hadhihi sayyaratun. Taib. So itatrato mo siya kahit marami siya dahil ghairul aqil siya. At itatrato mo siya na parang mag-isang babae. Hadhihi al-buyutu. Ngayon, dito sa sifa. Ano yung sifa niya? Al-jadidatu. Taib, al-jadidatu. Yung kalima na al-jadidatu, mufrad am jama'? Tabaan, mufrad. Singular. Mag-isa lamang siya. Ngayon, pang lalaki o pang babae? Kasi kung pang lalaki, dapat jadido. Ngayon, jadidatu. So ngayon, yung sifa ng al-buyutu, yung al-buyutu jam'un, yung sifa niya, hindi jama'. Kasi yun yung kailangan niya. Yun yung kailangan niya. Yung ibibigay mong sifa, katangian sa kanya, ay parang mag-isa lamang siya na babae. Al-buyutu, al-buyutu, al-jadidatu. Taib, baka sasabihin mo na, kasi baka maalala mo, lagi mong naririnig sa mga ustad, sasabihin mo, at-tullabu, al-jududu. Ganyan, at-tullabu, al-jududu. Mashallah, al-jududu. Taib, al-jududu. Ganyan. Taib. So ngayon sasabihin mo, yung al-buyut, pareha sila pang lalaki. So ngayon sasabihin mo, al-jududu pa rin.
na dito ka nagkamali. Al-buyutu. Taib. So hindi po. Hindi po ito tama ito mali. Bakit? Kasi kailangan mo i-separate yung akil at saka gairul akil. Taib. Yung gairul akil, itatrato mo siya na kahit jama siya, itrato mo siya na parang mag-isang babae. Anong gagawin mo ngayon sa judud? Gagawin mo siyang jadidatu. Taib. Jadidatu. Nagits nyo? Taib. So, ganyan po yung situation dyan. Yan, i-apply natin sa lahat. Sa number 4, tingnan nyo. Hadihi durusu sahlatun. Yung hadihi, ay yung kalima na ad-durus, jam'un. Ano siya? Al-akil o gairul akil? Tabaan, gairul akil. Kasi hindi naman siya tao. Tingnan nyo, tinuro yung durus, ginamitan ng ismul isyara, yung ginamit hadihi. Samantala, jama'. Kasi, yun ang sabi natin, yung kaida natin sa kanya, lahat ng jam'un na gairul akil, itrato mo siya na mag-isang babae. Kaya yung gamitin mo hadihi. Wag ka nang lumingon sa haula dahil yung haula ginagamit sa may isip. Yung ulaika ginagamit sa may isip. Dalawa lang yung pwede mong gamitin na ismul isyara para sa mga jam'un na gairul akil. Kung nasa malapit, hadihi yung gagamitin mo. Kung nasa malayo, tilka. Kung example, yung durus ay malayo, sasabihin mo, tilka durusu sahlatun. Kung nasa malapit, hadihi durusu sahlatun. Yung hadihi at saka tilka, para sa ituturo mong mag-isang babae. Taib. So, ad-durusu sahlatun. Yung kalima ng sahlatun, ito yung pambabae ng sahlun. Yung AC, yung madali. Taib. So, tingnan niyo mag-isa lamang yan para sa mag-isa. Sahlatun. Sahlatun. Taib. So, ganyan po yung tinatawag na pattern natin pagdating sa gairul akil ng mga jama'. Taib. Dito naman sa panglima, fil hindi lugatun kasiratun. Pansinin ninyo, yung lugat sa yung mausuf. Tapos yung kasiratun sa yung sifa. Tingnan niyo yung mausuf. Lugat, jama'. Pero yung kanyang sifa ay mufrad. Yung kanyang sifa ay mufrad. Kasiratun, mag-isa lamang. Sa yung pambabae ng kasirun. Kasiratun. Taib. Lugatun, kasiratun. Hindi mo pwedeng sabihin, lugatun, kasiratun. Hindi pwede, mali. Dahil yung lugat, gairul akil. Itatrato mo siya na parang mag-isang babae. Kaya bigyan mo siya ng khabar o kaya bigyan mo siya ng tinatawag na sifa na pang isang babae. Taib. Al-number rakam 6, ayna al-kutubu al-jadidatu. Pansinin ninyo, al-kutub. Al-kutub jam'un ng kitab. Jama'. Pang babae, pang lalaki. Naam, pang lalaki. Dahil walang tal marbuta. Al-akil ba siya o gairul akil? Gairul akil. Ngayon, dahil gairul akil siya, itatrato natin siya na parang babaeng mag-isa. So ngayon, yung kanyang sifa, al-jadidatu. Yan yung sifa niya. Anong uri yung aklat na yan? Bago ba o luma? Sabi niya, jadid, bago. So ngayon, sasabihin ba nating judud dahil pang lalaki yung kutub? Hindi. Jadidatu. Bibigyan natin siya ng sifa na parang isa lamang siya na babae. Al-jadidatu. Parang sinabi mo, at-talibatu, jadidatu. Al-jadidatu. At-talibatu, al-jadidatu. Isang babae na bago. Ngayon, dito, aklat, marami. Bakit mag-isa lamang yung jadid na ginamit? Dahil yun ang kailangan niya. Taib. Dito naman sa pang-7. Sabi dito, tilka as-sururu maksuratun. Tingnan niyo yung tinatawag na as-surur. Yun yung jam'un ng sarir. Yung surur, jam'un po siya ng sarirun. Yung higaan. Yung kama. Taib. So, mapapansin ninyo, ginamitan siya ng ismul isyara na tilka. Ibig sabihin, nasa malayo yung surur. Na bakit? Tilka, mufrad yung ginamit. Dahil yung as-surur, unang-una, jam'un siya. Pangalawa, gairul akil. So, itatrato mo siya na parang mag-isang babae. So, tilka yung gagamitin mo kung ituturo mo siya.
Tapos ngayon, bibigyan mo siya ng tinatawag na sifa, ng khabar, yung kwento sa kanya. Anong meron sa surur? Sabi mo, tilka sururu. Sasabihin ngayon sa'yo ng kausap mo, bakit? Anong meron sa surur? Sa mga higaan. Sabi mo, maksuratun. Kwento para sa kanya. Yun yung khabar. Kailangan meron kang kwento sa kanya. Tilka sururu, maksuratun. Ang mga higaan na iyon ay bali. Nangabali. Ano ba yung Tagalog ba yung nangabali o Bisaya? Time. So, dito naman sa pang-8. Samania. Sa Samania, wala pong kinalaman yung tinatawag na tinalakay natin patungkol sa jama' kasi walang jama' dito. As-sa'atu, al-yabaniyatu, wala pong jama' dito. Lahat po yan mag-isa. Type. So wala tayong makukuha dyan. Maliban na lamang na made in China. Yung relo. Kaya mura. Madaling masira. Made in Japan. Afwan. Type. Pang-9, sabi niya, hadhil humuru al-hamiru. Tingnan nyo yung kalima na al-humur. Sinabi natin kanina, jam'un siya ng hamir or himar. So, siya ay ghairul aqil. So, sabi natin, itrato mo siya na parang mag-isang babae. Kaya yung ginamit hadhihi. Dahil itatrato siya na parang mag-isang babae. Wadih? Sa pang-10 naman, ay ganun pa rin. Kutub, may alaga dito po sa pang-10 at saka ito pang-10. Meron po siyang alaga patungkol sa damair al-munfasil. Meron po siyang alaga, meron po siyang kaugnayan sa damair munfasil. Ganon din doon sa number 2 at saka sa number 6. Di natin na sali kanina. Yung mga kalima na hiya. Yung mga hiya dito. Tingnan ninyo sa number 10, yung kutub, panglalaki, di ba? Kasi walang tal marbuta. Pero sabi sa kaida, itrato mo siya na parang babae. Kaya yung ginamit dito, hiya. Hindi niya sinabi na home. Hindi niya sinabi huwa. Kasi itatrato mo siya na mag-isang babae. Kaya ngayon, yung hiya fil fasli dito, parang sinabi mo, al-kutubu fil fasli. Pero dahil nabanggit na dito sa tanong yung kutub, upang hindi mo na ulitin sa tanong, sa sagot, yung gagamitin mo na lamang yung damir na para sa kutub. Ngayon, anong gagamitin mo? Dahil jama' yung kutub. Babalik pa rin sa kaida. Dahil ghairul aqil siya, itatrato mo siya na mag-isa lamang siya na babae. So yung gagamitin mo hiya. Hindi hum, hindi hunna, hindi huwa. So ganyan po yung paggamit sa kanya. Ganon din dun sa number 2. Tingnan nyo sa number 2, al-buyut. Yung kalima na al-buyut, walang ta'al marbuta. Bakit hiya yung ginamit? Dahil jam'un siya, ghairul aqil, itrato siya na parang babaeng mag-isa. Kaya yung ginamit hiya limudiri syarikati. Parang sinabi mo, al-buyutu al-jadidatu limudiri syarikati. Siya yung pumalit ng al-buyut, yung hiya, yung damir. Ganon din dito sa number 6. Sabi dito, aynal kutubu al-jadidatu. Yung kalima na al-kutub, ghairul aqil, jam'un siya, itatrato siya na parang mag-isang babae. Kaya yung ginamit sa pagsagot, hiya fil maktabi. Hiya yung ginamit, pang babae yung ginamit. Dahil yun yung tamang paggamit sa kanya. Taib. So dito naman sa pang-12, sabi niya ay hadhihi makatibut tullabi. Yung makatib, jam'un ng maktab. So maktabun, walang tal marbuta. Makatibun, walang tal marbuta. Yung makatib, jam'un, ghairul aqil, yung ginamit sa kanya na ismul isyara, hadhihi. Bakit hadhihi? Na samantala yung hadhihi ginagamit sa isang babae, na yun yung kaida natin, babalik tayo sa kaida, na lahat ng jam'un na ghairul aqil, itatrato mo siya na parang mag-isa lamang siya na babae. Kaya kahit anong gamitin mong asmaul isyara ay, yung gagamitin mo lamang ay yung hadhihi, kung nasa malapit, kung nasa malayo ay tilka.
Hindi mo pwedeng sabihin na, pang lalaki ito. Sasabihin ko ngayon ito na, haula'i makatibun. Mashallah. Haula, makatibun. Lahat pang maramihan. Yung pala mali. Dahil gayrul akil yung makatib. Taib. Dito naman sa fanadiku kabiratun. Fanadik, jam'un ng funduk. Yung fanadik, jam'un siya. Tapos pang lalaki. Pero dahil sabi natin na gayrul akil, jam'un, gayrul akil, itatrato na parang babae. Ngayon, binigyan siya ng sifa. Ano yung sifa sa kanya? Kabiratun. Hindi na sinabi dito na kabiratun. Kung hindi sinabi dito kabiratun, mag-isa lamang. Taib, wadih ba? Sana ay naintindihan ng lahat. At kaya, naam, tafaddal ya ukhti Aluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam? kay hindi ko na-gets dito. Yung pang number 12 lim na hadihi mikatubu Makatibu. at-tulab. Ay Makatibu. makatibu at-tulab. Tulabi. Bakit Mudaf ilayhi siya. Naam? Okay. So at-tulab ang gagamitin lim kahit na gayrul akil itong Naam, mudaf ilayhi siya. Yung okay. walang kinalaman yung tulab dito sa hadihi dahil yung tulab kumabit lang siya sa makatib bilang may-ari ng makatib ng mga misa. Naam. Okay po. Kagaya doon sa number 1. Tingnan sa number 1, abwabul masjidi. Walang kinalaman yung maftuhatun sa masjid dahil mudafun ilayhi siya. Taib. So ganun din sa saan na ba? Wala na. Yun lang. Taib. Walang kinalaman yung tulab sa hadihi. Kaya yung tinuro mo dito yung ginamitan ng hadihi dito ay yung makatib. Taib, hindi yung tulab. Pero kung yung tulab yung tinuro ay tabaan haula o di kaya ulaika. Ulaika tullabu, haula tullabu. Pero dahil makatib yung tinuro, nilagay lang yung tulab dito para alam mo kung kanino yung makatib. May-ari ng mga misa. Parang sinabi mo na hiya li mudiri syarikati. O di kaya yung naam. Taib, sino pa yung may katanungan? Gustong magpahabol ng nalilituhan, may nalilituhan siya o di kaya ano yung problema niya sa buhay, wag naman sana banggitin dito. Yung hindi niya lang naintindihan. Ano? Naam? Di ba yung ano, di ba yung mga, di ba, naririnig ba ako, Ustad? Naam. Di ba yung Hamza, ano siya, yung last word niya is parang pang babae. Kapag sinabi mo ba, so tarong mo si Hamza, hadihi ang gagamitin mo? O Haza? Saan? Anong kalima? Kalima na Hamza. Hamzatun? Oh, di ba? Kung yung dalawa kasi yung Hamza. Meron tayong Hamza na ganito. Meron tayong Hamza na ganito. Yung Hamza na yan, ayun yung pumapatong sa alif na ganyan. Meron naman tayong pangalan ng tao na Hamza. Ganyan. Na ito na Pangalan ng tao, Ustad. lalaki po yan. Mm. So, Haza ang gagamitin mo, hindi kasi hadihi. lalaki siya. Okay. Pagdating sa tao, nakabase na yung hada at saka hadihi sa kasarian. Kasi akil yung pinag-uusapan. Pero kung ang pinag-usapan is sa tajwid, Naam. hadihi. Kung itong hamza na ha, yung ibig sabihin yung hamza na pumapatong sa alif, pumapatong sa ya, pumapatong sa waw, o di kaya nag-solo flight, walang pinatungan, kagaya ng as-sama, ganyan. O di kaya sawa, yun yung hamza na harf. Ibig sabihin yung harf ba? Yung letra. Na yun ay
gairul akil, magbabase siya dun sa panglalaki o pangbabae. Panglalaki walang tal marbuta, pangbabae may tal marbuta. So hadhihi yung gagamitin. Taib. So lahat po ng aspeto, lahat ng kalima, i-apply nyo yung panglalaki, akil at saka gairul akil. Pag akil, magbabase na lamang kayo sa kasarian. Kahit pa yung spelling niya ay meron siyang taal marbuta, kung siya ay lalaki, yung gagamitin mong pangturo sa kanya ay panglalaki. Taib. Kagaya ng Zainab, kagaya ng kalima na Zainabu. Yung Zainab walang tal marbuta. So hindi mo titingnan doon ng tal marbuta, basta akil. Basta pangalan ng tao, wag ka nang tumingin sa tal marbuta. Meron man tal marbuta o wala. Malalaki man yan babae, basta kung lalaki, hada yung gamitin mo. Kung babae, hadihi yung gamitin mo. Wag mo nang tingnan yung titingin ka lang ng tal marbuta, merong tal marbuta o wala, doon sa gairul akil upang malaman mo kung gagamitin yung hada or hadihi. Wadih ba? Taib. Inshallah, sana naintindihan. Maganda yung mga tanong, mashallah. Nakakapagbigay ng karagdagang kaalaman, explanation sa mga ibang mag-aaral. Taib. So, wala naman tayong dito. Wala na tayong oras. Inshallah, sa next day, parang may tanong si Ukhti Aruna, may tanong po ba kayo? Sorry, Sheikh, na hindi ko lang naibabang. Taib, wala mong problema. Taib, inshallah sa susunod na araw, Yaumul Arbi'a, inshallah may pasok tayo inshallah. Kung walang mga emergency na mga lakad o inshallah. At ganoon din sa Yaumul Khamis, sa Huwebes, meron din tayong pasok inshallah. Tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin inshallah. At hanggang na matapos natin. Kaunti na lang yung natira sa atin inshallah. Kaunti na lang. At unti-unti nyo nang nakukumpleto yung kaalaman ng module 1 ng aklat na ito. So, kung babalik kayo dun sa Dars 1, Darsul Wahid, o di ka Darsul Awwal, ay parang boring na kayo doon. Maboboring na kayo doon. Ibig sabihin, doon mo na masusukat na may natutunan ka. Pero pag bumalik ka doon sa Darsul Awwal, nakutaw libog pagyapong ka, na delikado. Ibig sabihin, kailangan mong bumalik sa next episode ng Mustawal Awwal. Kasi baka pagbalik mo dito sa ganito, sana ba yung sasabihin mo, hada kitabun. Bakit hada yung ginamit? Bakit kitabun? Na. Ibig sabihin, maghintay ka ng panibagong pag-open ng ng module, ng aklat na ito.